Sa lahat at kabi-kabila ang pang-aatake sa Iglesia ni Cristo. Sa huli, lumalabas ang totoo na ang Iglesia ni Cristo ang nagsasabi ng katotohanan. Ang dami niyong paratang, kesyo, mamamatay tao ang Iglesia. Pero buhay pa rin kayo hanggang ngayon at patuloy na naninira mga bagtit. Kung mamamatay tao ang Iglesia ni Cristo, matagal na kayong patay. Kesyo daw ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Pero pagdating sa debate, di naman kayo manalo-nalo. Di ba ginoong boy tampered? Sa sobrang frustration mo sa iglesia, nagawan mong palitan ang isang pahina ng confraternity version sa Biblia para ipakitang mababasa sa Biblia ang salitang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ano ba yan? Nagmumukha kayong mga kawawa. Kesyo daw extortionista at nangingikil ang Iglesia ni Cristo. Pero lumalabas na sila ang di sumusunod sa aral ng banal na kasulatan na magbigay ng bukal sa loob at hindi napipilitan. Ikaw ba naman? Magpabingo ka? Aral pa ba ng Bible yan? Sumugod kayo sa mga bus at mamilit sa mga tao na magbigay ng pera? Hindi nyo naman karelihiyon. Di na kayo nahiya. Tinatawanan kayo ng mga Muslim, oh. Mga nagpapakilalang Kristiyano kano, nalabag sa Biblia ang aral. Iglesia ni Cristo, pinakamalaking extortionista o mangingikil sa buong mundo. Sabi nung walang ambag at puro paninira ang ginagawa sa Iglesia ni Cristo online. Naimbag nga daw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, marami ho ang nagpaparatang na extortionista o mangingikil ang Iglesia ni Cristo. Lalo na yung mga kaanib ng mga relihiyon na hindi umuubra sa aral at debate sa iglesia. Di ba, boy tampered? Este Ginoong, nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Anyway, di ko na pala kailangang sabihin, boy tampered ka. Alam na pala ng buong mundo. Kung ako yan, i-delete ko na ang YouTube channel ko at di na aatake sa iglesia. Nakakahiya kaya? Wag na nga lang ako magtanong dito kay Boy Tampered. Baka tampered rin ang isagot mo sa akin eh. Sa sobrang napakaraming pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo ngayon sa kasalukuyan, sa kanyang larangan, marami ang nagtataka, naiinggit at nagagalit na kung bakit yung nag-iisang relihiyong naniniwala na ang Kristo ay hindi pangkaraniwang tao at ang kapatid na Felix Manalo ay anghel na mula sa sikatan ng araw ay dinaig pa yung mga kumakain ng dinuguan sa pagtatagumpay. Siyempre, may pagkadambel ang mga yan. Isipin mo ha, ito ayon sa science, mas malinis ang dugo ng tao kaysa sa dugo ng hayop. Pero ayaw nilang kainin ang dugo ng tao bilang pagkaing sangkap sa recipe nilang dinuguan. Mas malinis yung dugo ng tao kaysa hayop. Nakita mo ang logic nila mga kabagis. Di ba kadadambel? Tapos gagamitin pa nila ang sitas ng Marcos 7:15 hanggang 16 na walang pagkain di umano na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas dito. Yun naman pala di mas mainam kung dugo ng tao ang gawin yung crispy dinuguan. Kasi mas malinis yun kaysa sa dugo ng hayop, ayon sa siyensya. Kung saan-saan na naman tayo pumupunta, balik tayo sa topic. Grabe ang pagtatagumpay ng INC ngayon sa kasalukuyan. Hindi pa yan nagpapabingo ha. Sino kaya yun? Hindi umaakyat sa mga bus. Kulang na lang mamalimos at hindi namimilit sa mga palengke at mga pampublikong mga lugar upang humingi ng pera kung kani-kanino upang tustusan ang gawain nila. Hoy, mahiya kayo! Relihiyon nyo yan kung kani-kanino kayo humihingi ng pera.
Wala namang kinalaman sa inyo. Ayun, palibhasa, galit sa iglesia dahil di matanggap ang aral nito na ang iglesia ni Kristo lamang ang tanging maliligtas at huling pulutong ng mga hinirang ng Diyos. Pinikit na lang nila ang kanilang mga mata at ayaw alamin ang katotohanan. Nahuhulog na lang sila sa pagpaparatang sa iglesia na may 10% at napakalaking ekstorsyonista at mangingikil. Hindi man lang sumagi sa kanilang isip na kung totoo nga ba ang kanilang paratang. At sila pa talaga ang malakas ang loob na magsabi na sa pilitan ang handugan sa iglesia ni Kristo na mga walang ambag. Ang mga sinasabi nilang ito ay nakabase lamang kung ano ang nakikita nila. Kung bakit napakaraming nagsusulputan, naglalakihan at naggagandahang mga kapilya ng iglesia ni Kristo sa iba't ibang panig ng mundo. Mindset ng kumakain ng dinuguan. Asakay dugyot! Walang personalan na sisihin nyo si YouTube. Mga kabagis, ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni Ingo News Commentaries. Pakisuportahan din po itong si Ingo, mga kapatid. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pak-share na rin po ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. May katotohanan nga ba ang paratang ng mga kritiko ng Iglesia ni Cristo ay extortionist o mangingikil? Sa kabila ng patuloy na paggagawa at tagumpay ng Iglesia ni Cristo, hindi maiiwasan na ito ay patikusin at siraan ng mga kritiko. Isa sa mga mapanirang paratang na ibinabato laban sa Iglesia ay ang di umano'y pagiging extortionist o panghihingi ng pera sa mga kaanib sa saplitang paraan. Ngunit totoo nga ba ang akusasyon nito? Tara at hihimay-himayin natin ang mga katotohanan mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kung ekstorsyonista o mangingikil ang iglesia ni Kristo, ano na kaya ang tawag natin sa mga relihiyong uutusan ang mga miyembro upang mamilit na manghingi ng pera sa mga pampublikong lugar? Masasabi kong namimilit sila. Gawa ng una, hindi naman kaanib sa relihiyon nila yung hinihingan nila. Halimbawa sa mga bus at palengke, di ba? At marami pang ibang pampublikong lugar na sinusugod ng mga patay gutom na to. Kung ekstorsyonista o mangingikil ang iglesia ni Kristo, ano na ang tawag mo doon sa isang grupo dyan na nanghihingi ng 20 million lang naman daw? Grabe. Parang sindikato ang galawan na. Milyon-milyon na ang usapan. Sana all. Ang sarap magtayo ng relihiyon kapag napapanood ko tong mga kumag na to. Pero, huwag kayong magkakamali mga kabagis. Ang pag-aabuloy at paghahandog ay utos yan ng Diyos na nakasulat mismo sa Biblia na magbigay ng bukal sa loob at hindi napipilitan. At yan ang sinusunod na aral ng Iglesia ni Kristo na walang sapilitan dito. Walang 10% na kabaliktaran at madalas i-comment ng miyembro ng mga nagre-renta lang upang idaos ang kanilang pagkakatipon. Wala akong sinasabing coordinating center yun ha. Meron ba? Palabintangin kayo masyado. Oh, wag ka na mag-comment. Na-trigger ka na naman sa sinabi ko. Alam ko ang tabas ng bibig nyo. Tulad ng amo nyo. Wag ako. Kahit ano sabihin nyo dyan sa comment section, hindi yan uubra sa akin. Ipipinpos ko pa kayo eh. Merong handugan ang Iglesia ni Kristo, syempre. Handugan, abulo yan na nakabase sa aral ng Biblia na bukal sa loob at hindi napipilitan. Dito nang gagaling ang ginagamit ng Iglesia ni Kristo sa pagpapalaganap nito ng aral sa buong mundo. Pagpapatayo ng naggagandahan at naglalakihang kapilya
tulong ng mga ministro at manggagawa. Partida. Alangan namang gayahin namin yung mga nagpapabingo dyan upang makalikom lang ng salapi, upang ipaayos ang naglulumot na nilang simbahan. Ilang taon na ang nakakalipas. Ayun, wala pa ring bubungan. Walang pikunan na. Baka maihagis mo yung phone mo dahil sa asar mo sa akin. Boy tampered. Kasalanan ko pa. Isipin mo na lang na totoo naman talaga ang sinasabi ko. Tuloy! Ngunit totoo nga ba ang akusasyong ito? Tara at hihimay-himayin natin ang mga katotohanan mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ngunit bago natin talakayin ang paksang ito ay huwag mo po sanang kalimutang pindutin ang like button bilang pagpapakita ng iyong suporta sa channel na ito. Maraming salamat po. Binabati nga po pala namin ang lahat ng mga kapatid na nasa Pilipinas at maging sa ibayong dagat ng isang napakagandang araw at mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga agsipag-ingat po kayo at binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Narito ang mga mahalagang punto na dapat maunawaan upang maipakita ang katotohanan at papulaanan ng mga maling paratang laban sa Iglesia ni Cristo. Una, ang pagbibigay ng handog ay kusang loob at ayon sa Biblia. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mali ang paratang na extortionist ang Iglesia ni Cristo ay dahil ang Iglesia ay hindi kailanman nabibilin o sapilitang nanghihingi ng pera mula sa kaanib. Ang pagbibigay ng handog ay isang biblikal na doktrina at ginagawa ng mga kaanib ng kusang loob at may malasakit sa pananampalataya. Ipinapakita dito na ang pagbibigay ng handog ay hindi pinipilit, kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Walang pamimilit o pananakot sa mga kapatid upang magbigay. Ito ay kanilang pansariling pagpapasyang mula sa kanilang mga puso. Ikalawa, bakit may handugan sa Iglesia ni Cristo? Maraming relihiyon kabilang ang Kristyanismo na mayroong iba't ibang sekta at denominasyon. Mula pa noong panahon ng mga apostol ay may ganito na ang pagtataguhit ng sistema ng pagbibigay o tithes and offerings sa ibang mga sekta. Sa Iglesia ni Cristo, upang masuportahan ang mga gawain nito, ang mga miyembro ay kusang loob na naghahandog sa gawain ng Diyos ng kung magkano ang nais nilang ibigay. Hindi sila tinatakdaan ng halaga na nararapat nilang ibigay bilang pagtupad sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang mga handog ay ginagamit upang matustusan ang mga pangangailangan ng Iglesia, kabilang na ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, mga programa sa pagtulong sa mga nangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad, at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong bansa at maging sa buong mundo. Hindi ito ginagamit para sa personal na interes ng sinuman, kundi upang higit pang mapaunlad ang mga gawain ng Diyos. Katulad sa panahon ng unang siglong Kristiyano, sa Gawa 4:32 hanggang 35, makikita na ang lahat ng mga kaanib ng Iglesia noong unang siglo ay nagdadala ng kanilang mga handog sa Iglesia upang ito ay magamit para sa pangangailangan ng bayan ng Diyos. Ikatlo, hindi nananakot o namimilit ang Iglesia ni Cristo. Ang extortion ay nangangahulugan sa sapilitang panghihingi ng pera o salapi gamit ang pananakot, panlilinlang o puwersa, o sa makatuwid ay pangingikil. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi kailanman gumagawa ng ganitong mga gawain. Walang sapilitan sa pagbibigay ng handog. Ang mga kapatid ay hindi tinatakot, pinagbabantaan o pinipilit na magbigay ng malaking halaga. Walang ipinapataw na halaga sa mga kaanib. Hindi tulad ng ibang sekta na may membership fees o fixed contributions gaya ng ikapo at mga handog. Sa INC ay
Nasa kusang loob ng mga kaanib kung magkano ang kanyang iaalay sa Diyos at masaya sila sa paggawa ng mga bagay na ito. Kung talagang may extortion sa iglesia, sana ay matagal na itong isinumbong o idinimanda sa korte, ngunit wala namang ebidensya na nagpapatunay sa paratang na ito. Alam po nyo mga kabagis, yung mga paninira nila na extortionista, mangingikil o may sapilitang 10% ang iglesia, hindi na yan bagong tugtugin. Pero minsan may naliligaw pa rin na nagpapakalat nito. Pero ito, magugulat ka mga kabagis kung alam mo lang na yung mga nagpapakalat na yun ay may maitim na motibo laban sa Iglesia ni Cristo. Maitim, as in maitim. Kasing itim ng used oil na hindi napalitan ng 6 months. Madalas ang mga yan yung mga miyembro ng mga relihiyon na hindi manalo sa debate sa Iglesia ni Cristo. Yung iba naman gustong i-demoralize ang kaisahan ng pagboto ng INC. Dahil ang iglesia ang dahilan kung bakit natalo yung politikong may nakukuha silang pakinabang. Meron namang iba dyan na nagagalit dahil nararamdaman nilang nababawasan ang kanilang mga miyembro at lumilipat sa Iglesia ni Cristo. Ito ang malupit. Merong iba dyan na naninira sa iglesia. Wala lang. Trip lang nila. Biktima kasi ng fake news mula sa mga fallen angels na may korupsyon sa iglesia. Ang tindi. Ang tindi na mga mahihinang nilalang na mga to. Ni hindi man lang nahiya at hindi naisip na wala silang ambag sa kung anuman ang meron ang Iglesia ni Cristo ngayon. Baka ang iba nga dyan nakinabang na sa mga napakaraming ginagawang paglingap ng INC sa mga taong kailangan ng tulong sa buong mundo. Hindi naman sa nanunumbat hindi masama ang manumbat paminsan-minsan, lalo na sa mga nilalang na mga makakalimutin. Kailangan mong ipaalala na yung sinisiraan yung iglesia ay napakalaki ang ibinibigay na tulong at ambag sa international community. Tagumpay! Palakpakan! Ika-4, ang mapanirang layunin ng mga kritiko. Dapat maunawaan na marami sa mga pumapatiko sa iglesia ay may mga sariling motibo. Karaniwan ay galit, inggit, o may pansariling interes. Ang ilang mga kritiko ay dating kaanib na inalis sa iglesia dahil sa pagsuway sa mga utos ng Diyos at sa pamamahala. Dahil sa sama ng loob, sila ngayon ay naninira at gumagawa ng mga maling paratang upang siraan ang iglesia. Ang iba naman ay mula sa ibang relihiyon na naiinggit sa paglago ng Iglesia ni Cristo. Kaya't gumagamit ng paninira upang pahinain ang pananampalataya ng mga kaanib. May mga gumagawa rin ng mga fake news laban sa iglesia upang maging viral sa social media at kumita ng pera mula sa paninirang puri, gaya na lang ni na Aling Marie at Epifanio Labrador na mga social influencers na may maduming pamamaraan para kumita ng salapi. Dapat na maging mapanuri at hindi basta-basta naniniwala sa mga maling paratang ng mga taong may masasamang layunin. Ika-5, ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa iglesia. Sa kabila ng lahat ng paninira, patuloy na lumalakas, lumalago at pinagpapala ng Diyos ang iglesia ni Cristo. Patuloy ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumalawak ang mga programa ng pagtulong sa mahihirap sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan at dumarami din ang mga nagiging kaanib mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi sa buong mundo. Ang lahat ng ito ay patunay na ang Diyos mismo ang gumagabay sa iglesia, isang bagay na hindi kayang pigilan ng mga kritiko at paninira. Sa Gawa 5:38 hanggang 39, ito ay nagpapahiwatig na walang sino mang makapipigil sa gawain ng Diyos at ito ay patuloy na nangyayari sa loob mismo ng Iglesia ni Cristo. Sa lahat at kabi-kabila ang pang-aatake sa Iglesia ni Cristo, sa huli lumalabas ang totoo na ang Iglesia ni Cristo ang nagsasabi ng katotohanan. Ang dami niyong paratang, kesyo, mamamatay tao ang Iglesia.
Pero buhay pa rin kayo hanggang ngayon at patuloy na naninira mga bagtit. Kung mamamatay tao ang Iglesia ni Cristo, matagal na kayong patay. Kesyo daw ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Pero pagdating sa debate, di naman kayo manalo-nalo. Di ba Ginoong Boy Tampered? Sa sobrang frustration mo sa iglesia, nagawan mong palitan ang isang pahina ng Confraternity version sa Biblia para ipakitang mababasa sa Biblia ang salitang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ano ba yan? Nagmumukha kayong mga kawawa. Kesyo daw extortionista at nangingikil ang Iglesia ni Cristo. Pero lumalabas na sila ang di sumusunod sa aral ng banal na kasulatan na magbigay ng bukal sa loob at hindi napipilitan. Ikaw ba naman? Magpabingo ka? Aral pa ba ng Bible yan? Sumugod kayo sa mga bus at mamilit sa mga tao na magbigay ng pera? Hindi nyo naman karelihiyon. Di na kayo nahiya. Tinatawanan kayo ng mga Muslim, oh. Mga nagpapakilalang Kristiyano kano, nalabag sa Biblia ang aral. Ano yung point ko dito mga kabagis? Kahit anong gawin nila sa INC, hindi nila kaya ang Iglesia ni Cristo na kinakasihan ng tunay at Diyos na buhay. Ang ikatlong pulutong, ang Iglesyang hinulaan sa banal na kasulatan na lilitaw sa mga wakas ng lupa, sa pulo ng dagat, sa malayong silangan. Tagumpay! Palakpakan! Yun, mga kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios!